Habang buhay na pasanin ang tingin ng marami sa mga special children. Pero sa isang lugar sa Mandaluyong, naibang eksena ang inabutan ko. Mga batang nagsasanay para makapaghanap buhay. Ang una yung sugar syrup. Sugar syrup? Tapos yung lemon, yun ang honey lemon. Para tapos yung calamansi din, 2 lemons. Minsan nakamali ko gawa ng honey lemon tea. So, na-practice ko na muna. Yun, na-perfect na ako. Mas mabilis na. Halo-halo. 2 taon ng bartender si Leo sa Manang Restaurant. Sa husay niyang maghanda ng mga inumin, hindi mo akalain siya'y developmentally challenged o mabagal makaintindi. Nagdalawang isip si John kung tatanggapin niyang empleyado si Leo noon. Medyo may konting takot, konting kaba, baka may mangyari. But later on, nakita mo na mas may kumpiyansa na tayo. Ang mahirap is to take the first step always, diba? Napatunayan naman raw ni Leo ang sarili sa mga kasamahan. Dati, mahihain talaga yung tao. Diba? And then, dahan-dahan nakita mo na may improvement na he can survive on his own better na ngayon. Nade-develop sila na to be able to survive sa lipunan natin na hindi completely disabled ang tingin sa kanila, di ba? Ano sila? Capable individuals na sila. Sa dati ko pa. Sa katabing Manhan Restaurant, nakilala ko naman si Raymond. Naging kaeskwela at may kaparehas na kondisyon kay Leo. Tapos na ang kanyang shift, kaya game na siyang makipagkwentuhan tungkol sa mga paboritong gawain sa trabaho. Paghuhugas ng baso, tapos paggagawa ng mga order. Kasi minsan pinapollow up yung mga order eh. Kaya kailangan gawin mo lahat. Tanda pa ng binata ang mga naging pagsasanay bago nakapagtrabaho. Maging kampo, good worker, tapos honest sa mga worker mo, maging pakikaibigan. Kasi marami rin mga kandiyan tinuro sa amin, parang merong maliit na restaurant eh, parang bago ka pumasok sa mga trabaho, tuturuan ka muna nila. Pinuntahan ko ang cafe na tinukoy ng 2 binata. Hello, Carlos. Hi. You are? Dexter. Dexter and Rafi. And Robert. Yeah. So this is Abelardo. Yeah. And you are Dexter. Dexter? What do you do, Dexter? First, I'll give the order slips. No. First, The menu. No, the menu list to the customers, and I take their orders, and then repeat. Then ask the employee about the orders, and then I deliver Very good. the orders. And then Rafi? Yeah. What is your job here? Cooking. Cooking? Marunong ka mag-cook? Yes. Wow. Yeah. I don't know how to cook. Ito ang Abelardo's Diner na kabilang sa programa ng Independent Living Learning Center o ILLC, isang special education school. Dito nag-aral at nagtapos sina Leo at Raymond. Halos 1 buwan pa lang bukas sa publiko ang dating school canteen. Magkasama sa trabaho ang regular staff at mga estudyante ng ILLC. Parang OJT raw ang pagtatrabaho dito sa diner. Mayroong mga programs na nagtuturo ng academic skills, mayroong mga programs na nagtuturo ng social skills. Hindi natin sila stick to coloring or puzzles or shape sorters kahit nasa 20s na yan or teenagers na siya. You can give age-appropriate activities that are still developmentally appropriate. Ang focus natin ngayon sa Abelardo's ay pagtuturo ng mga work behaviors at mga work skills. Your menu? Pagpatak ng alas 6 ng gabi, handa na ang mga kabataan magsilbi. Para maturuan mo ang isang bata na maging productive sa workplace, kailangan bigyan mo talaga siya ng pagkakataong gawin ang mga bagay na yon hanggat sa maaari sa isang realistic na environment. So, andito nga tayo sa kusina.
Tapos, si Rafi ang assistant cook. Yes. Anong ginagawa mo, Rafi? Cooking, linuluto yung Pinoy chicken. Pinoy chicken. Ano yung linagay mo? Sa ngayon, 8 estudyante na ang regular na tumutulong sa diner. Isa dito si Rafi na malaki raw ang ipinagbago. Nagiging mas independent siya. Nagsasarili. Tsaka gusto niya mag-commute. Pag tinatanong ko, ihatid na kita sa trabaho mo, hindi. Lolo, kaya ko na yan. Para din ba yan sa Pinoy chicken? Para sa apo, una daw lagi ang trabaho. Seryoso siya sa trabaho niya. Naghahanda siya, tsaka ayaw niya mag-absent. Tsaka on time. Hindi nagpapalate. Ang init-init dito sa kusina pero wala siyang reklamo. Hindi raw dapat limitahan ang maaaring matutunan ng mga kabataang ito. Maaring yung ibang conditions sila mag-stay, like for example, if you're diagnosed with Down syndrome or you're diagnosed with autism, talaga kung lifelong condition yon. However, it doesn't mean na kung ano yung skills mo ngayon, yun yung magiging skills mo 5-10 years after. Sa loob ng 5 taon, may 10 estudyante nang nagtapos sa ILLC. Lahat ay nagtatrabaho na. Sila ay very proud, no? Pinagmamalaki nila palagi. Ako, bartender ako assistant librarian, ako ay food checker, encoder. Sa end kasi ng school year, meron kaming pagtatapos na seremonya na ginagawa. Ang mga graduates namin, sila ay, nagmamarcha sila, nasuot nila ang kanilang uniforms sa trabaho. Kasi nakapag-OJT na eh. So talagang yung ibang bata tuloy na-inspire. Simple lang ang pangarap ng mga magulang ng mga batang developmentally challenged. Tumaasa kami na balang araw magiging makakapagsarili na siya. Balang araw. Yun din ang gusto niya. Gusto niya magsarili. Taon man raw ang bubunuin, posibleng sila raw ay unti-unti rin namang gagaling.